magkano po isa? Magkano po gusto mo? Gusto ko po 10K po. Walang 10K. Wala pong 10K, baby. Clean the... Good job, baby. Now wash your hands. Wash your hands, huh? Good job, Katie. Looks... Wala. Hello, my loves! Ayan, and for today's video, anong gagawin natin? Para i-visit namin yung mga cute puppies. Yes! Pero po. promise mo, Kiki, touch lang ha. Opo. Touch lang talaga natin, huwag tayo muna bibili. Okay po. Promise? Yes po. Okay, let's go! Go! Tara mga may loves. Tara mga Milops. Bago tayo magpatuloy, pakiusap po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong sa aming channel. So, eto mga ka-star, dito natin makikita yung love ni Chris Lawrence para sa KKK family. So, we mean, para dito sa kanyang anak na si Katie at syempre sa mommy nito na si Katrina. Bakit? Kasi, eto, sa simpleng dog lang pag-uusapan natin ngayon mga ka-star, pero makikita natin dito yung mga proof ng love ni Chris para sa kanyang family. Okay, let's start. Itong si Chris, sa isang interview, nasabi niya na may allergy siya sa balahibo ng aso, pero may mga video or pictures at instances na pinapakis itong kanyang daddy Chris sa dog, which is, ang hindi natin alam ay may allergy pala sa balahibo ng dog itong si Chris. Hindi ko na lang natandaan dun sa napanood ko na si Chris mismo ang nagsabi kung ano nangyayari, nababahing ba siya or kumakati ilong niya. I'm not sure, pero basta ang natatandaan natin, may allergy sa balahibo ng dog itong si Chris. So, yan yung isang katibayan na despite may allergy sa balahibo ng aso pero since nga love niya si Katie at saka itong si Katrina, syempre, kahit may allergy sa dog, sa balahibo ng dog, ay ini-embrace niya pa rin ang mga ito. Maging happy lang si Katie. Ito yung one way of bonding pa rin nila. At dito sa video na ito makikita natin, sobra hilig ni Katie sa mga dogs despite agreement nila ni Katrina na hindi bibili, ay makikitang super gusto niya talaga bumili. So another reason kung bakit nasasabi natin na super love nga, ay eto pa mga ka-star. Isang nakita nating magandang katangian ni Chris. Kwentong aso pa rin ito. Eto nga, isang araw nasa work si Katrina, dinalaw ni Chris si Katie. At doon, tinuturuan niya ito kung paano maglinis ng wiwi ng dog. So kumbaga, ay gustong turuan ni Chris ang kanyang anak na si Katie na maging responsible dog owner. So ayun, makikita doon na nung umihi yung dog, pinapunas ito ni Chris kay Katie gamit ang tissue. At hindi naman nadiri si Katie, pinunas niya nga yung wiwi ng dog. And syempre, tinuruan naman siya ni Chris na i-alcohol yung floor, i-wipe gamit ang tissue. At syempre, aside from pag-spray ng alcohol sa hands ni Katie, pinaghuhugas din ito ni Daddy Chris ng kamay. So mga simple things lang na ganon, training para maging habit na ni Katie, and eventually hindi na kailangan pang turuan. Diba mga ka-star? Sa tingin natin mukhang maliit lang, pero way of discipline yun. Ito si Katie pala kailangan talaga tinuturuan, sabi ni Katrina. Kasi although mabilis naman siyang turuan, pero sometimes hindi niya automatically naiisip yung what's good or what's not. So you have to feed their mind. And then pag na-feed mo na yung mind niya, learn niya na yon, and then continuous na yon. Kumbaga nagiging knowledge na niya, or nagiging habit. Mapapansin din natin na bukod sa tinuturuan niya si Katie kung paano maging responsible dog owner, by cleaning the wee-wee, wiping the wet floor using tissue, ay sinusubuan din ni Chris ng fruits itong si Katie. Bakit fruits? Eto nga. Isa pa sa tinuturo ni Chris ay huwag masyado kumain ng anak niya ng fast food. Ang gusto niya, matutunan ni Katie na kumain ng healthy foods. Eto kasi si Chris ay health conscious. At nalaman din natin na hindi pala ito masyadong kumakain ng meat. Kumbaga, ang usual diet niya talaga is fruits every day. Fruits talaga araw-araw. Hindi nga natin sure kung kumakain pa ito ng rice. Ang alam lang natin, more on fruits talaga ang kinakain niya. Kumbaga, buong araw, laging fruits. Kaya ayun, tinuturo niya rin kay Katie na maging masipag kumain ng fruits at syempre iwasan ng fast food. Tinuturuan niya itong maging health conscious. At ang maganda pa dito, while yung mommy ni Katie na si Katrina ay busy sa taping at sa mga trabaho sa kanyang career,
sa paghahanap buhay. So kahit papaano, si Chris, kapag free time niya, tinitake niya yung opportunity para maging responsible dad kay Katie. Tsaka makikita rin natin, lagi si Katrina at si Chris, kinakausap nila si Katie in a way na ina-adjust talaga nila yung conversation. Parang they're talking to a child. Well, bata pa naman talaga si Katie, though nag-start na sa pagiging teenager. Pero still alam natin yung condition niya. Kaya ayun, makikita na ine-enjoy talaga ng daddy niya at mommy niya yung pakikipag-usap sa kanya. And at the same time, they're taking advantage of those simple conversations para may natututunan si Katie bukod sa nag-e-enjoy silang lahat. At eto pa, may napansin din tayo dito sa video. Despite na kinausap ni Katrina si Katie na hanggang touch lang muna sa dog at hindi sila bibili. Although alam natin na kaya naman ni Katrina bumili, ito yung itinuturo niya kay Katie. Maging responsible sa pera. Hindi lahat ng magustuhan, bibilhin agad. So dinidelay niya at pinaparamdam niya kay Katie na hindi sila ganun kayaman. Pero ang totoo, alam naman natin na kaya nila. Solo anak si Katie, plus may mga investments si Katrina. So financially capable talaga sila. Pero ayaw ni Katrina na lumaki si Katie na spoiled. Gusto niya maging financially responsible sa paghawak ng pera. At ayaw niya rin yung feeling mayaman mindset. Gusto niya low-key lang, grounded, para hindi maging waldas si Katie. Pero since bata pa talaga si Katie, natural lang na mahilig siya sa toys at sa mga gusto niya. Yung ibang bata nga umiiyak pa sa laruan. Si Katie, hindi naman natin nakita na nag-tantrums to the max or nagwawala. Oo, gustong-gusto niya yung dog. Halos maiyak pa nga pero hindi siya umabot sa point na nagre-rebelde or nagwawala dahil hindi nasunod agad. Ang point dito, kahit may desire siya, marunong pa rin siyang makinig. At makikita rin natin na siya pa nga yung nagbabargain, parang tumatawad pa para sa dog. Around 10K yata yung offer niya. Which is, kung tutuusin, mukhang mas mahal yung mga dogs doon sa pet shop kasi magaganda talaga yung breed. So malamang hindi ganun kababa yung value nila. Pero anyway, like any other child, nandun pa rin yung natural na kagustuhan. At nakakapagpahanga rin na hindi siya nagtantrums ng todo. Ibig sabihin, malaki na rin yung improvement sa pagpapalaki kay Katie. Talagang na-manage siya ng maayos ni Katrina at supported din ni Chris. So, sa pamamagitan nga ng simpleng simpleng bonding with the dogs, may natutunan tayo dito kina Katrina at Chris na pwede pala itong gamitin as a simple way para magturo sa mga bata. Katulad ng ginawa nila kay Katie, sa pamamagitan ng simpleng dog conversation, naturuan nila siya ng ilang mahahalagang bagay. Una, maging responsible dog owner. Hindi lang basta dog owner, kundi maging responsible na tao. At nagsisimula yon sa maliliit na bagay, katulad ng pagiging responsable sa pag-aalaga ng aso. Pangalawa, maging health conscious. Pahalagahan ang kalusugan. Eat right, kumain ng healthy foods. At pangatlo, maging responsable sa paghawak ng pera. Huwag feeling mayaman at huwag maging waldas. So ayan, tatlong napakahalagang bagay ang naituro ni na Chris at Katrina kay Katie sa pamamagitan lang ng simpleng bonding with a dog. So pwede natin itong gawing inspirasyon na sa mga simpleng bagay pala, pwede tayong makapagturo sa mga anak o kahit sa ibang tao ng mga mabubuting aral. Diba mga ka-star? So kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, please huwag po ninyong kalimutang mag-comment ng inyong opinion. At maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga ka-star. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin.